Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talakayan sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakaligtas itong sikuting ng norte na ito. Matapos nga ang ginawa niya kay VP Inday Sara ay talagang nagalit ang mga militar at talagang nakahanda na nga sila para sugurin sikuting ng norte. Ngayon nga ay naghahanda na ang marami at talagang pinaghahanda na kung ano nga ba talaga ang utos ni BP Inday Sara. Dito nga natin makikita na talagang pinagkakainteresan na nga si BP Inday Sara at talagang nanganganib na nga ang kanyang buhay dahil lamang kay kuting ng norte na ito. Dito natin mapapansin na talagang garapalan na nga ang galawan ni kuting ng norte. Dagdag nga ng maraming netizen na susuportahan pa rin nila si BP Inday Sara kahit anong mangyari ay talagang susunod sila sa anumang utos na gagawin ni BP Inday Sara. Dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si VP Sara Duterte para batikusin at talagang banatan nga ang mga korap na mga opisyales. Ayon nga sa kanyang naging pahayag na hindi niya nahahayaan muli na maghari-harian ang mga korap na mga opisyales sa bansang Pilipinas. Wal mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, sino ang inyong susuportahan? Si BP Inday Sara o Roting ng Norte? Just comment below sa ating comment section ang inyong mga opinyon at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang walang tigil na pag-imbita ng mga convicted or mga kriminal, okay, na may mga kasong ginagawang witness, ginagamit yung convicted, of course, na si Franz Castro, ni Tambaloslos, sila lahat ng mga tiwali para silipan at gawa ng mga kwentong barbero, kwentong bangag laban kay Inday Sara. Magsimula sa kanyang security, sa maisog na pinagtatanggalan ng mga what you call it, ng security, hinaharangan ng ating mga peaceful rally sa Bulacan, sa iba't bahagi ng mundo. Ito po ay political harassment. Mga kababayan, ang ganitong klasing uri ng panggigipit sa inyo, mga estilo ay pangbangag na bangag lamang. Kasi breaking news, top story, ika nga, like along the way, may tumawag sa akin na puting ahas na kagabi pala ay sinamahan ni Inday Sara si attorney, was it Zuleika o Zulaika? Attorney Lopez na lang para safe tayo. Para damayan, okay, ang kanyang chief of staff na kinulong o dinitini, kinontempt ng walang tamang basihan o paglabag sa batas ng mga kajotahan dyan sa Congress. Mga kababayan, dahil dinamayan ni Inday Sara at hindi po siya inalaw, ayon sa ating source, ay hindi siya inalaw na samahan si Attorney Lopez kung saan siya nakadetain dyan sa House of Representatives. So ang ginawa ni Inday Sara, ayon sa ating source, ay ginamit niya ang opisina ni Congressman Pulong Duterte para magpahinga siya doon. Okay? Dahil nga ayaw siyang ayaw siyang payagan na makasama si Attorney Lopez. So para ipakita niya, dahil sinabi nangako yan si Inday na dadamayan niya ang kanyang mga staff, ang kanyang mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President, the moment na i-contempt ng mga putang inang mga yan, na mga kawatan. My gulay, Maharlika is talking since August of 2022 laban sa mga buwaka ng inang ito. Mga palangga, kailan kayo kikilos? Kailan kikilos ang mga mamamayang Pilipino sa ganitong uri ng political persecution, political harassment,
proxy cases laban kay Maharlika, laban sa iba pa, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, at iba pang mga hinaharas ng putang inang mga bangag na ito, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, yung patayan ng ilaw, ang ating Vice President, isang pagpapakita sa inyo na sinasabotahe ang may pinakamataas na botong nakuha sa history ng ating bayan, walang iba, ang ating Vice Presidente na nakipag-tandem, nakipag-unit team sa mga bangag. Mga palangga, ang ginagawa nila ay panggigipit, pangtakot, tatakutin talaga, pinapahiya na nga dyan pero syempre, mas mga matatalino at mas marami pa rin ang supporter ng ating Vice President sa kabila ng pag-aatake sa kanya. Vice President to, mga palangga, mga kababayan. Hindi mo pwedeng bastos-bastusin na ganyan na papatayan mo ng kuryente or papatayan mo ng power supply dahil utos ni Tamba. Utos ni Tambaluslos. Hinanapan na lahat ng butas diyan sa commission on sa hearing ng in aid of persecution and in aid of what? Pagko-contempt. Butas, pinaliwanag din ni Attorney Lopez na kaya niya sinabihan o nag-request siya pala sa Commission on Audit na wag muna ibigay ang kanilang report dahil hindi pa ito final at hindi trabaho ng House of Representatives na panghimasukan o agawin o akuin ang trabaho ng isang institusyon. Di ba? Dahil meron ngang separation of powers which is yun ang ipinaliwanag ni Attorney Lopez, mga kababayan. Ngayon, samot-saring mga fake news. Gumagamit si Lisa ng trolls, gumagamit siya ng mga vloggers na bayaran, na mga pangit, mga mabaho, mga pusali, masangsang ang amoy sa malansang isda. Paggamit ng posisyon ng buwaka ng inang bangag na Addictus Benedictus na authenticated bangag, dito lang yan sa California, di ba? At ginagawa ng mga ito para gipitin ang ating Vice President, ang ating dating Pangulo, ang dati nilang, sabi nga, #1 loyalist na si Maharlika sa pamamagitan ng mga proxy cases ni Liza Tanas. Mga kababayan, ito ay pagpapatunay, okay, na ang gobyerno ninyo ay sukdulan ng kasamaan. Yan lang. Sagutin ko lang tong ano na to. Sukdulan po ng kasamaan itong what the hell? Okay. Ayaw. Mali. Labo na. Okay. Importante lang kasi ito palangga. I have to attend this. Okay. Now, saan ba tayo? So, ginagamit ang kapangyarihan ng bangag na gobyernong ito para what? Para takutin, para sindakin, para pahinain ang isang malakas na Vice President. Wini-weaponize ng gobyernong ito, ang bangag na ito, ang mandato, ang kapangyarihan, inaabuso nila. Imagine mo sino ang nag-utos para patayin ang kuryente o ang water supply, putulin diyan sa Congress. At ang pagkakaalam ko, hindi yan totally na pinapatay ang power supply diyan. Meron ba taga-Congress dito? Hindi ko natanong si Attorney Glenn Chong. So the moment na ginagawa nila 'to, mga kababayan, ang paggamit, 'di ba? Ang paggamit nila sa Commission on Audit, 'di ba? Pinupuwersa nila na mag-present
ng mga papel-papel na mga dokumento na ito. Ang paggamit ni Tambaloslos dyan sa House of Representatives sa pag-utos dito sa mga security forces dyan sa loob o yung mga utility personnel dyan na, patayin nyo yung ilaw na yan kasi nandyan si Inday Sara. Ito ay patunay. Lahat ng pakikipagsabuatan ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. sa mga tiwaling mga politiko, mga kongresista, mga mainstream media, mga dugyot, mga makyoho, lahat na, mga swangit, mga butod, mudlo, palaka, ano pa lahat ng impacto yata na laman ng bungsod, okay, laman ng punso. Okay? Ngayon, mga kababayan, according to our source, kaya pinatay ang kuryente para si Inday ay pawisan. Para mainitan ng ating palangga. But, good thing na si Inday pala, di ba? Para syempre mapatay yung aircon. Pero si Inday pala, mga kababayan, ay lamigin. Yun ang napag-alaman natin. Kaya okay lang sa kanya na naka-off o walang aircon. Ang ginamit lahat nila doon, flashlight, according to my source. Kasi nga, mga kababayan, hindi sanay si Inday ng naka-aircon dahil nga nilalamig siya. Pareho kami actually. Okay? Ako din eh. Nag-aaway kami ng Junakis ko kapag sobrang lamig. Hindi talaga ako. Mabubuhay nga ako sa mabubuhay ako sa dagat-dagatang apoy. Mabubuhay ako doon balangga kasi nga lamigin ako. So ngayon, ang ginagawa nila dyan, again, ay papahiyain ang Pangulo, ang Vice President, at sirain sa larangan ng mainstream media, pinapahirapan. Katulad na lamang yung kanyang budget. Di ba? Gustong ibaba, pinapahirapan at para walang magawa ang opisina ng Office of the Vice President para walang maging accomplishment, walang maging mas maraming maitutulong na mga proyekto sa ating mga kababayan kasi ito yung purpose nitong hinayupak na Lisa Tanas na bangag na ito, na gobyernong ito, kasi nga ngayon pa lang naaalarma na sila na si Inday ay ang magiging susunod na presidente. Whether they like it or not, kapag si Bangag Jr. ay hindi magising mamayang gabi dahil sa pagiging addictus benedictus, mga kababayan, si Inday na ang presidente. Sa kapapasok lang, the reason na nandun si Inday para suportahan niya yung kanyang chief of staff na illegal ang pagpakulong sa kanya doon or illegal detention yung kanilang ginawa. Tapos hindi pa nakontento ang mga utang ina, pinatay pa ang kuryente, mga kababayan. Sino ang nag-utos niyan? Di ang tandem, hindi pala tandem, ay yung grupo ng mga sindikato. Ayaw nila tigilan si Inday Sara. Hanggang doon sa karapatan ng tao na mabuhay, huminga ng tama. Okay? Huminga doon. Hindi ka na makahinga pag sobrang init doon, kung kulob yun, di ba? Ay gusto nilang kitilin. Sabi ko nga baka gusto nilang gurgurin si Inday. Remember, pina-surveillance nila, pina-casing nila ang area ni Inday. Di ba? Naalala mo, inutusan nila na tinanggalan nila ng security and everything. Ganito po kagago ang gobyerno ni Bangag. Kasi sila ay grupo ng mga sindikato na gumugurgor, nagnanakaw, nangingidnap, nang i-smuggle, lahat na ng kasamaan, lahat ng high crimes ay nasa kanila. Kaya gusto nilang ipakita, sabi ko nga, yung kanilang harassment, political harassment sa mga kritiko o sa mga oposisyon. Dahil si Inday ang pinaka, tayo ang siya yung pinaka prominent now na kumala siya sa unit team ng mga Bangag. At napakaganda ng kanyang desisyon dahil mga palangga, nakita niyo after niyang kumalas, ang ginagawa sa kanya, ginagawan siya ng mga bogus na mga pagbabato ng mga dokumento, itong Mary Grace Piatos issue na ito, hindi pa natin alam dahil hindi naman toro ang investigation dyan sa House of Representatives dahil ang gusto lang nila pakinggan, yung gusto nilang pakinggan. Ang gusto nilang i-present, yung gusto nilang i-present. Kasi sabi nga ni Inday, hindi pa niya nakikita yung Piatos na yan. Baka pinwersa ni Lisa Tanas. Kung sino man dyan na pinwersa, ilagay nyo dyan, Piatos, Piatos, Piatos.
paano natin masisiguro na yung pinresent na ng mga dokumento doon ay legitimate documents? The fact na si Lita Satanas ay magaling gumawa ng mga dokumento. Remember yung kanyang video na pinresent natin sa inyo na inayos niya ang mga dokumento, mga fabricated crimes laban kay distressed mother para maisakatuparan nila ang pagkidnap sa mga bata doon sa Turkey. So this is very Lisa's mugs. Hindi natin alam, yung si Mary Grace Piatos na yan, si Lisa pala yung hayop na yan dahil siya ang gumawa ng mga papel-papel na yan, mga dokumento na yan. Dahil nga, wala namang fair treatment, fair investigation, in the aid of bullshit legislation of dyan sa mga hinayupak na quad-wadcom na yan. Kaya, ang ginagawa nila, ilalabas nila, tututukan ng media, kasi sinungalingan na ni Lisa Satanas ang majority ng media. Ginagamit nila ang what? Ang pera ng bayan. Kung natatandaan ninyo, sinabi ni Sas Rogando Sasot na ang Black Ops, okay? Ang Black Ops, ang leader ay si Mel Robles. Natatandaan yung sinabi ni Sas noon sa interview natin noong January at magkasabwat sila ni Daning Pinoy. At sinabi ni Sas sa aking interview na noong paupo-upo pa lang ni bago pa umupo si Bangag na sinasabi niya na magpa-appoint si Sas sa MECO kasi hindi na o-audit. At pwede din si Sas na maging undersecretary kahit walang budget ay si Mel Robles, si PCSO, ang magsusupply ng pera dahil si Lisa Satanas, okay? Lisa Satanas ang may utos ng lahat ng ito. So lahat ng mga fabricated documents o whatever, pwedeng gawin lahat ni Lisa Satanas yan. At kaya kung nasasabi ang Black Ops na yan, kaya tahimik ang mga mainstream media kasi baka nga naman nasungal-ngalan, hindi baka nga naman. According to my puting ahas, matagal na po silang nasungal-ngalan. Pati ang kipay nila, nilagyan na ng pera ng bayan. Kaya pag dinaisect mo ang mga kipay labum ng mga yan, lalabas ang taxpayers' money. Majority yan. Kaya ginagawa nila, sinisira nila yung credibility ni Inday. Imagine mo, ano ba pwede ibato sa kanya ngayon? Yan lang yung 125 million na confidential fund na yan na 2022 na ipaliwanag na nila. Again, pero yung 500 billion o 5,500 na flood control, na ghost flood control, nga. Ayaw imbestigahan ng mga buwaka ng ina kasi nga, yun ay si Marcos Jr. at ang kanyang mga bangag na kasama sa bangag administration, sila ang nakikinabang. Ano ang tawag dito? Pang-aabuso sa kapangyarihan. Abuse of power, ginagamit ang kanilang pagtitrip dahil ang mga addictos benedictos, yan ang sakit nila, magtitrip dahil wala silang mga puso. Wala po silang emotional quotient. Negative 0.0000 to the highest exponential power ang kanilang EQ. Dahil hindi sila para sa inyo, para sila sa mafia, para sila sa sindikato, mga palangga. Now, alam nyo na. Okay? Tignan natin. Hi, Sarah. Bangag. Okay? Jutang Ginemes, sabi ni Sia Claire. Anago, thank you, palangga. So ngayon, mga kababayan, asan yung tubig ko kanina? Okay, where's my water? Pakiabot pa yung tubig ko. Mga kababayan, ano ang gagawin ninyo? Ha? Ano ang gagawin ng ating mga palangga sa patuloy na pag-aabuso sa kapangyarihan ng bangag na administrasyon na ito? Di ba? Siyempre, open naman, kitang-kita nyo naman kung paano nga ulitin natin ang, sa akin nga, sinimulan na yung character assassination eh. Di ba? How much more pa dito kay Inday, hindi lang character assassination. Selective justice. Bakit kamo? Gusto daw nila, para daw sila sa bayan, anuhin ang, ang mga pondo ng bayan, pero bakit si Inday lang?
Bakit si Inday lang ang kanilang pinupuntirya, mga kababayan? Okay? Yung mga ganitong klaseng panggigipit, mga palangga, this is very Marcos Araneta Romualdez. Okay? Minana talaga nila sa tatay nila ang pagiging authoritarian, diktador, lahat. At para sila ay manatili dyan sa kapangyarihan na yan, kapag tayo ay nagsalita, nag-criticize, ay pinipigilan tayo, tatakutin tayong kasuhan, tatakutin tayong ipagurgur, magpadala ng assassin. Yan po yung ginagawa nila sa kay Maharlika. Fabricated cases, fabricated crimes, lahat ng ginagawa nila ngayon kay Inday Sara ay pareho lang din sa ginagawa nila sa atin, sa akin, na isa sa mga kritiko na walang, sabi ko nga, hindi napapasma ang bunganga. Hanggat buhay si Lisa Tanas, hanggang hindi niya na isusuka ang pera ng bayan, hindi mapapasma ang bunganga ko. Dahil karapatan ninyo, mamamayang Pilipino, karapatan ninyong taxpayers, karapatan ninyong mga OFW, lahat po kayo, kahit saan mang sulok sa mundo, ang mag-speak up. Dahil ang ginagastos nila, pera ng bayan yan. Ngayon, ang pasimuno lang lahat ng kadyotahan sa Pilipinas, high crime, smuggling, illegal gambling, online gambling, na right on your fingertips, nandiyan dyan. Yung pakikipag-orgy, yung pukpukan, yung tangkangan, di ba? Tsuktsakan. By the way, gusto niyo na ba ng showbiz top story? Hulaan nyo. Sino ito? Ito bigla ko naalala. Kawawa naman. Okay, si Bukang Liwayway. Tingnan ka, sino ito si Bukang Liwayway? Si Bukang Liwayway ay ipinagpalit sa isang starlet na sounds like iguana. Sino ang jowa ni Bukang Liwayway? Idi yung mapait na itim na tsokolate. Okay, alam nyo na. Okay, mas segue lang tayo. Ang mapait na maitim na tsokolate na sumisingot ng pulburon ay tinatarantado niya ang kanyang asawang, sino ito? Ayon sa aking source, si Bukang Liwayway, at itong si mapait na maitim na tsokolate ay kinakangkang si Iguana. Kala niyo si Iguana? Showbiz yun. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, lahat ng crime ay nasa kanila na. Sila mismo ang mga katastaasan sa executive o sa opisina ng presidente. Okay, si Rosalie nakuha niya. Si James nakuha niya. Okay. So ito mismo ang presidente ninyo, ang pasimuno sa panggigipit at pagtatarantado, paglalapastangan sa batas, pagnanakaw, pag-smuggling, pagtaas ng krimen, grabe, pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala na pong moral ang mga kapulisan, ang mga militar dahil sa mga taong ito. Imagine mo, nagtsutsuksakan. Di ba? Kapag nasingot sila ng pulburon, nagsiswinging na lang sila, nagsiswingers, nagpapalitan ng kipay at ng boto para magtsuktsak-tsenes ang mga hinayupak na yan. Ano ang kailangan niyong gawin? Sige nga, ano ang kailangan niyong gawin? E di magkaisa, wala ng iba. Sabi nga ni M4872 ay people power na. Yun, ayon sa ating source, si maitim na tsokolate ay pinaluluha si Bukang Liwayway at ito ay nakikipagtsuktsakan kay Iguana. Tangina. Kasalanan ba ni Iguana yon? Okay? Kasalanan ba ni Iguana? Sino si Iguana? Malay ko. Sinabi lang sa akin yon. Iguana daw pangalan eh. Hindi pa ba kontento si Iguana sa perang nakukuha niya sa kanyang mga pag-emote dyan sa sa kanyang mga channel or saan man? Bold star din ito, di ba? Hindi pa ba nakukontento si Iguana? Sa bagay, bata, fresh.
o fresh o bilasa. I don't know, hindi ko alam kung siya pinapalo. Yan ang nakarating sa akin. Pinapaluha, kasi si Bukang Liwayway, gusto ko yan eh. Si Bukang Liwayway, grabe ano. Sabi ko nga doon sa nagchika boom boom sa akin, sabi ko napakaganda na ni Bukang Liwayway. Di ba, pinagpapalit pa rin. Sabi nga nun sa akin ni Palangga, wala po sa ganda yan. Nasa galing sa kama. O, yun ang sabi sa akin. O, si Iguana. Sino yung artista yon? Artista ba yon? O model-model? Hindi ko alam, hindi ko kilala. Basta, Iguana. Diyos ko, sabi nga ng mga Palangga, pokpokita. Ang sa akin lang, ito po, walang hiya itong mga nasa executive department dahil bangag silang lahat. Di ba? Not pala lahat. Karamihan sa kanila ay bangag. So imagine mo, napakaganda na ng kanyang jowa, nakikipagtsuktsakan pa ayon sa ating source kay Iguana at inofera ng limpak-limpak na salapi galing sa kaban ng bayan. Kaya yung mga putang inang mga pakangkang na mga artista na nakikinabang sa pera ng bayan, kasama sila sa salot sa lipunan. Why? Punyeta, kumikita ka na sa acting-acting mo o ano, pati pera ng bayan, ibubuka mo yung kipay mo sa ngalan ng salapi ng bayan, tapos kunwari mag-charity ang mga hinayupak, kunyari magdi-disguise na ganito, tulong-tulong, yung pala kinakabig ang pera ng bayan. So hulaan nyo kung sino, si Iguana. Ngayon, ano ang gagawin nyo sa patuloy na kajotahan ng gobyernong ito? Eh di magkaisa na yung sambayanan. Andyan sila Agent Morales, sila Maui, sila Nico, sila Channel 167, nandiyan sila sa EDSA. Kailangan nyo ng kumilos bago pa lumubog ang araw at hindi na tuluyang sumikat at wala na kayong makita pang Bukang Liwayway dahil dilunok na ng mga iguana at mga buwaya ang pera ng bayan. Akalain nyo na pag-connect natin yan? Kung hindi nyo kayo kikilos, yun nga, sa paglubog ng araw, wala nang sisikat. Lulubog na kayong lahat sa kahirapan, sa kaadiktosan, sa krimen, sa kawatan, lahat na mga kababayan. So kailangan nyo, kung natatandaan nyo, sinabi ni Pangulong Duterte, civil disobedience. Huwag kayong magbayad ng inyong mga taxes, pero dapat lahat kayo, mga Palangga. Lahat. Bakit? Dapat hindi nyo sundin, okay, ang mga batas na katulad niyan sa pagbayad ng tax dahil ninanakaw lamang ng mga demonyong kawatan sa gobyerno.